Pagpapaigting ng kampanya laban sa early campaigning ang kasalukuyang tinututukan ng Commission on Elections. Katunayan, mahigit 400 epal na kandidato ang nabigyan na ng show cause order ng komisyon. May balitang A to Z si Ian Maghano. Sang-ayon si Herbert, ang punong barangay at lone candidate ng Barangay Addition Hills sa San Juan City sa mahigpit na kampanya ng Commission on Elections laban sa early campaigning ng mga kumakandidato sa barangay and sangguniang kabataang elections. Not everyone can be given a chance to serve. So pag nabigyan tayo ng chance, let's do it well. Yun lang. Huwag tayong masa na magbabago o asenso ang bayan natin kung sa barangay pa lang, epal na. Anya, dapat magsilbing role model ang mga barangay officials para sa maraming mas nakatataas na politiko. We should avoid that. We should set the example. No? So kaya sabi ko nga, agree ako dyan. Hopefully lang, no? Ma-elevate din yan. Kasi not only on the barangay level kailangan yan, even on the national level, I believe mas talamak pa. Kanina, inanunsyo ng COMELEC na formal na nitong papalitan ang pangalan ng COMELEC Task Force Against Premature Campaigning sa COMELEC Task Force kontra EPAL. Ini-act na nangangampanya ka, gagawin mo bago ang start ng campaign period, premature campaigning yan. Under sa Omnibus Election Code Section 79, may mga definition ng mga act of campaigning. Layo nitong maparusahan ang mga kumakandidato sa BSKE na nangangampanya na kahit wala pa ang official campaign period na magsisimula sa October 19. Basta tatandaan natin, it is always based on the date of the receipt of the notice to explain. Sa ilalim ng pulisiya, maaaring magsumbong sa task force ang sino mang makakakita ng early campaign posters kalakip ng ilang detalye. Pero paano ang mga incumbent o ang kasalukuyang barangay official na kinakailangang magsagawa ng social services sa gitna ng campaign ban? Paglilinaw ng komisyon, hindi pa hihintulutan ang opisyal na umepal sa proyekto maliban kung maaaprobahan ang request for exemption nito. Ang kauna-unahan po doon sa nakalagay sa exemption, hindi dapat gamitin yung mismong proyekto yan to promote the candidacy of somebody. So dapat napakaganon po ang istrikto ang ating requirement at ang ating kondisyon. Kaya ang ilang election watchdog nagbigay ng paalala sa mga kumakandidato. Binibigyan muna sila ng show cause order. No? Kasama yan doon sa rules and procedures nga na pwede silang makasuhan at once na makasuhan at mapatunayan na mag-early campaigning sila, pwede ngang ma-disqualify. Sa ngayon, mahigit 400 EPAL candidates na sa kapuluan ang nasampulan ng task force. At ayon sa COMELEC, target nitong mapa-disqualify ang mga pasaway na kandidato bago ang mismong halalan sa October 30. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.